Hindi naman din lahat ng mga amo ay ganito na hindi tumutupad sa napag-usapan. Kaya guys, kung isa kayong OFW at tapos na ang kontrata nyo at babalik pa rin kayo sa inyong employer, ay dapat magbakasyon kayo after ng 2 years or after ng finish contract nyo. Dahil karapatan nyo rin makakuha ng 2 months vacation pay at round trip ticket. Kagaya dito sa usapan ng isang kababayan nating OFW ng kanyang employer na hindi siya magbabakasyon at kukunin niya ang round trip ticket niya para meron siyang pera at ang 2 months vacation pay at dadagdagan siya ng sahod. Ngunit pagdating ng sahuran ay ganga siya dahil hindi tumupad ang kanyang amo sa napag-usapan nila. Kaya guys, kung ako sa inyo, bawat tapos ng kontrata nyo ay magbakasyon kayo dahil karapatan nyo makakuha ng 2 months vacation pay or 2 buwang sahod nyo na libre habang nakabakasyon kayo sa Pilipinas ng 2 buwan at round trip ticket or balikan na ticket. Makakasama nyo pa ang inyong pamilya at makakapahinga pa kayo. Huwag niyong isipin na wala kang dalang maraming pera dahil dapat ding maintindihan ng mga pamilya sa Pilipinas na uuwi ang isang OFW para magpahinga, hindi para maging Santa Claus na mamumudmod ng pera dahil hindi naman lahat ng mga OFW ay maraming ipon, lalo na't kung buwan-buwan itong nagpapadala. Hindi nagbakasyon, hindi umuwi kahit tapos na ang kontrata. Dahil nagkasundo sila ng kanyang employer na tataasan ang kanyang sahod, ibibigay ang vacation pay at ibibigay din ng cash ang dapat pamasahe sa eroplano. So tuwang-tuwa ang aking kakilala kasi nga nagkasundo na sila. Pero ang nangyari, nung dumating yung araw ng kanyang sweldo, nag-send ng pera si employer sa kanyang account. Pero ang isinend ay 1 buwang sweldo lang, ni piso walang dagdag. Asaan yung pinangakong dagdagan ng sweldo? At hindi din ibinigay ang vacation pay at yung pera na dapat pamasahe sa eroplano balikan, hindi rin ibinigay. So balisa talaga si kabayan sa nangyari. So kakachat lang namin kanina lang. Ang sabi niya, ano daw ang gagawin niya para makuha niya yung usapan nila na tataasan ng sweldo, ibibigay ang vacation pay at yung pera dapat na pamasahe ng eroplano balikan is ikakas ni amo, ibibigay sa kanya. So may nakalaan na para paggamitan niya doon sa pera na dapat ibigay sa kanya. Na kung saan ay nagsakripisyo na hindi uuwi, hindi makita ang pamilya, hindi makita ang mga anak para lang doon sa pinangako ng employer. Asang-asa talaga si kabayan na makuha niya yun. Pero ang nangyari, nang lumo kasi hindi isinend sa kanya. So ano daw ang dapat niyang gawin? Kaya ang sabi ko lang naman sa kanya, magka-chat kami kanina lang. Ang sabi ko lang sa kanya, kung nahiya ka, nakausapin mo siya personal, i-chat mo sa WhatsApp. Sabihin mo, boss, asaan na yung vacation pay na usapan natin? Asaan na yung dinagdag mo sa sahod ko? Asaan na yung benepisyo na dapat ibigay mo sa akin, yung ticket ng eroplano na dapat tirahin mo, asaan na? Kasi malay mo, meron din siyang plano na ngayon ibigay yung sahod, bukas makalawa or sa sunod naman, kasi nga malaki-laking pira din yun kung tutuusin. Kaya sabi ko sa kanya, linawin mo, wag ka munang mamroblema, wag ka munang ma-stress, wag ka munang magmumukmuk at mag-iisip ng kung ano-ano, baka mamaya mali ka lang sa mga hinala mo, malay mo naman ibigay. Pero nag-a-update pa rin ako sa kanya, chinachat ko siya kung ano na nangyari, wala pa rin daw. Kaya kung ako sa inyo, kung tapos ng kontrata ninyo, umuwi muna kayo kaysa mag-extend kayo. Mabuti lang sana kung totoo si employer na magsabing tataasan ng sweldo, ibibigay ang benepisyo, ikakas yung mga ticket sa eroplano, mabuti sana kung totoo. Pero kung alanganin sa palagay ninyo, abay umuwi kayo. Bakit? Kung konti lang ang pera, required ba talaga yun na isang sakong pera talaga ang dala ninyo pag uwi? Ano ngayon kung konti lang ang pera na dala ninyo? May magagalit ba? May magagawa ba yung mga tao sa Pinas kung unti lang yung perang dala ninyo? Wala naman silang magagawa eh. Ikaw ang may desisyon sa sarili mo. Ikaw ang nagtatrabaho, ikaw dapat ang magpapahinga. Huwag mong intindihin kung ano masasabihin ng ibang tao. Ang sarili mo ang intindihin mo na dapat magpahinga, dapat ma-enjoy ang buhay, hindi puro trabaho. So, yun lang ang sa akin. Para sa mga tapos ng kontrata, umuwi kayo. Eh, kahit kunti lang ang pirang dala ninyo, okay lang yan. Importante, nag-i-enjoy kayo sa buhay. Huwag puro trabaho. Kawawa din yung mga yung mga OFW. Para bang they give their all. Namimiss nila, nag-iisa sa lamig, sa init. Padala ng pera and only to feel pagbalik nila na ang cold pa rin ng pamilya kasi feeling nagkulang ka.
wala ka sa graduation ko. Ate, pabili nga, size 9, ate, puro pabili. Naisip ba nila na kaya nga sila nag-ibang bansa para makapagbigay ng better future and yet that's what they face pag-uwi?